Diba nag-school kayo ngayon? Kanina nakasalubong ko sila Jerome. Ano nga nagsiuwian na kayo? Okay. So, doon tayo natapos sa control strategies. For process control principles, essentially, controller is some form of computer, either analog, digital, pneumatic, or electronic. Using measurements, the controller solves certain equations to calculate proper output. The nature of process and control variable determine which mode of control be used and the certain constraints in the mode equations. For process characteristics, the selection of what controller modes to use in a process is a function of the characteristics of the process. The following prominent characteristics of process are helpful in understanding the controller modes and also in selection of appropriate controller mode for implementations. Kung natatandaan nyo kung ano yung mga characteristics ng control system characteristics, kung natatandaan nyo, meron tayong system, meron tayong proportional, di ba? Tandaan nyo, non-linear, operating point, yung 4. And mga process variable natin ay sample, pressure, flow, level, temperature, density, pH, liquid interface, mass, conductivity, resistivity. These are the conditions of the process that can change the manufacture process in some way. So, ito din yung minomonitor. Ito yung mga control variables natin or process variable. For process equation is a process of control loop, regulates some dynamic variable in a process. This control variable if the measurement of the control variable deviates from the set point, then the controlling parameter will change. This in turn changes the control variable. The process equation is a function which describes the process and provides the information about the other process parameters which influence the control variable. For the process load, the process equation provides the set of values or process parameters which results in the control variable to reach set point. The process load refers to set of all process parameters excluding the control variable, and the set of parameters is called the nominal set. Meron tayong nominal load, process load change, and transient change. Where nominal load is when all the parameters have their nominal value, when then the load on the nominal value, then the load on the system. Process load, where the process load change is if one of the parameter changes, which in turn changes the control variable, the deviate from the set point, then the process load change has occurred. Ito yung mga nagbabago. Halimbawa, may sinet kang value.
na set point mo nga. Tapos, um, biglang, biglang nagbago yung set point. Biglang nagbago yung control variable mo. So, nagkakaroon tayo ng process load change kapag ganun. And for transient change, if one parameter changes temporarily and returns to nominal value, then a transient change has occurred. Ito yung nagkakaroon tayo ng certain motion na nung pag-iiba ng parameter pero bumabalik. Halimbawa, ang time setting mo ay every 2 minutes. Tapos, ayon sa chart mo, ang takbo ng machine mo ay every 2 minutes, 2 minutes, 2 minutes. Tapos nagkaroon ka ng 2.2, 2.2. Then bumalik ulit sa 2 minutes, 2 minutes, 2 minutes. So, yun yung example ng transient change. And for the process key, it is the ratio of the change in the output to the change in input. It is the ratio of the change in the process variable to the change in the manipulated variable. It is also referred to as the process sensitivity as it describes the degree to which a process responds to an input. So, laging apektado ang output kung anong inyong input. Ano? For the process lag, whenever a process load change or transient occurs, it causes a change in the control variable. Natatandaan niyo yung graph na, di ba kapag, ayun, tandaan niyo yung control variable in storing components. So, yun yung example din ng process lag. Umpisa ng lag mo ay kung saan pumasok sa error, matatapos yung lag mo kapag bumalik ka na dun sa set point mo. For self-regulation, a significant characteristics of some processes. Hawak nyo naman libro nyo, di ba? Yes po, ma'am. Processes to adapt a specific value or stable value of control, nasaan na ako? Wait lang. Control variable under nominal. Wait. Ulit. For self-regulation, a significant characteristics of some processes to adapt a specific value or stable value of control variable under the nominal present po. Value under nominal load without regulation via process control loop is called self-regulation. Tulad ng sabi sa self-regulation, a significant characteristics of some processes to adopt a specific value or stable value. Tulad ng sabi dito, meron ka dito tolerance. Halimbawa ay na-accept mo kahit halimbawa ang set point mo ay pag um, uh, ang set, ang set point mo dapat ay yung laman lang ng tangkay hanggang 85% lang dapat. Ang PSA dapat bago mo itakbo yung tangke ay 85 PSI lang. Kapag pumalo sa mas mataas,
hindi mo na tatanggapin. Pero kapag umalo yan ng 87 to 83, tatanggapin mo pa rin siya. Tatakbo mo pa rin yung tangke. So, yun yung may self-regulation ka. Dahil meron, dahil meron kang tolerance na tinatanggap. For control system parameters, meron tayong set point, error, variable range, control parameter range, offset, control lag, low disturbance, dead time, and cycling. For set point, ito yung sineset. Ito yung desired mo to maintain. For error, ito yung kapag nagkakaroon ng pag-iiba sa set point. Kung saan ka na, kung bawa set point mo, kung yung set point mo, nagkaroon ka ng deviation, biglang nag-iba, minsan bumaba, minsan tumaas. Yun yung error mo. Yun yung deviation mo from your set point. Meron tayong magnitude, meron tayong duration, tsaka rate of change. Magnitude kung hanggang saan, duration kung hanggang kailan, tsaka rate of change. Yung slope ng error mo. Yung plot, ano. For variable range, a variable range can be expressed as the minimum and maximum value. So from the word itself, range, ano, variable range, meron kang minimum and maxima. For control parameter range, tanggal ako ng camera ha. Control parameter range is the range associated with the controller output. The final control element has a minimum and maximum effect on the process. The controller output range is the translation of output to the range of possible values of the final control element. So, kung sa set point mo, meron kang minimum maxima. So, sa product mo, magkakaroon din ng effect na magkaroon ka ng minima, maxima. Minimum and maxima. Ano? And for offset, is a substance deviation of a process variable from set point. Halimbawa, may 100 degrees Celsius ka consistently. Tapos nagkaroon ka ng record na 100.05 degrees Celsius. Yung 0.5 mo, yun yung offset mo. Pero, yung deviation na yun, acceptable mo pa rin yung set point mo. Pumapatak na, tinatanggap mo pa rin yung 100.05 degrees Celsius. Control lag. The control system also has a lag associated with its operation that must be compared with process lag for appropriate control action. When control variable experiences element to adopt a new value to compensate for the detected change with respect to the set point. And this event takes some time. Control lag refers to the time for the process control loop to make necessary adjustment to the final control element. Halimbawa, yung may tandaan nyo ba yung graph ng feedback control loop? So, dun yung may papasok din dun na lag, control lag. Kasi, bago lumabas yung output, may na-detect siyang error, babalik siya. So, magkakaroon ka ng adjustment sa parameters mo. Para, pumasok dun sa Pag pumasok kay system, makuha mo yung desired output mo. Ganun. Dead time is your shutdown. Shutdown. As in, wala kang production kapag ganito, Dead time is the elapsed time between the instant deviation occurs when the corrective action first occurs.
Siyempre bago ka makapag-correct, kailangan mo munang ayusin, 'di ba? Cycling is defined as the oscillation of the error about zero value or nominal value. This means that the variable will be cycling above and below the set point value. Meron tayong dalawa, the steady state cycling and the transient cycling. Steady state cycling, ito yung continuous, yung changes sa certain motion mo. Then yung transient mo naman, kapag nagkaroon ka ng certain change sa motion mo, hanggang sa magbalik na uli siya, kaya mag-zero na yun, hanggang sa ma-meet na uli niya yung set point. So, for process control codes and identification letter, ito yung isang tulong para magbasa ng mga symbols, mga electronic symbols. A to Z yan, yung measured or initiating variable, then modifier, then for succeeding letters, read out, um, slash, slash passive or output function, then modifier. So, pag for A, analysis, succeeding letter, alarm, B, burner or combustion, C, user's choice, D, user's choice, modifier, differential, E, voltage, succeeding letter, sensor, F, flow rate, modifier. Ano pa ibig sabihin ng user's choice, ma'am? Ikaw yung magsiset. Pwede ikaw yung magset. Wala siyang specific na para sa D. Sino yung nagtanong? Sana nasagot kita. Okay Ma'am, na, okay lang. ma'am, ano nga po ulit yun? Wala siyang specific. Halimbawa, ang T for temperature, ito yung minimeasured mo. Diba? Pero, dahil walang katapat si D, ang nakalagay user's choice. Halimbawa, ikaw ang magsiset. Iyo yun. Iyong equipment yun. Ikaw magsiset nun. Okay. Kung ano yung ilalagay mo dun. Okay na, okay? Okay na po. Thank you. Then, ayan. Halos madami naman dito ay familiar na kayo. L-level. Ito mga nakikita nyo na tools. Mas malimit yung makita ang familiar naman kayo dito halos ito. F, P, L, T, diba? Halos yan naman ang halos ang nakikita mo talaga. So, yan. Then, pasadahan nyo lang to ng basahin. Pero wag nyo sa ulo. Dahil hindi naman ako nagsasama ng table sa exam. Na fill in the blank, kompletuhin yung table. Hindi ko naman kayo papahirapan ng ganun. Pasadahan nyo lang, malaman nyo lang. Ang mahalaga, malaman nyo kung paano magbasa ng instrument. For process control standards organization. Ito yung mga organizations whose primary activities are developing, coordinating, promulgating, revising, amending, reissuing, interpreting, and otherwise producing technical standards that are intended to address the needs of a group of affected adopters. Yun sa mga WIP, WIP, SOP, yan, JHA. Pag kayo nasa trabaho na, laging may mga
WIP, SOP, JHA bago kayo mag-umpisa ng work. Kasi nandun yung bawa WIP, work instruction procedure, SOP, safety, JHA, job hazard analysis, yan. Sa mga, kapag nagko-compose ng ganyan, ng mga weight, sa mga planta, kasi nandun yung procedure may procedure. Baka kakita kayo ng mga ganito, yung ANSI. Familiar kayo dito. Ito, ANSI, yung American National Standard Institute. ISO, International Organization for Standardization. ISA, Instrument Society of America. Lalo na to, ASTM. Madaming machine ang may ASTM lagi na hinihingi. American Section of International Association for Testing Materials. Bago gamitin, lagi kalimitan ng machine, laging may ASTM yan. Safety, ANSI, American National Standard Institute, ILO, International Labor Organization. Oil and gas, ito, kilala nyo to, API, American Petroleum Institute. No? Be familiarized lang, pero hindi ko naman kayo na-obligan sa luhin yan. Kasi by the time na lang mag-work na kayo, may encounter nyo yung mga wordings talaga na yan. And for the symbol or legend, ito, dapat yung malaman tong mga line symbols na to, itong mga symbols and legend na makikita nyo dito. Kasi hindi kayo makakapagbasa ng P&ID kung hindi nyo alam yung ibig sabihin ng mga legend. So, yan yung mga example ng mga line symbols. For instrument symbols naman, ito, temperature indicator, temperature transmitter, temperature recorder, temperature controller, flow indicator, flow transmitter, flow recorder, flow controller. Pero minimal lang to. Madami pa. Ito nabubuo to. So, example din ng mga valve symbol, gate valve, ball valve, globe valve, plug valve, angle valve. So, yan yung mga sample ng valve symbol. So, dapat yan yung alaman nyo kung paano kayo magbasa ng mga symbols and legend. Example ng pump symbols for centrifugal pumps. Meron tayong horizontal, vertical, sump pump. For positive displacements pump, meron tayong positive displacement, progressive cavity, screw pump, another screw pump, vacuum pump, reciprocating pump, vertical can pump, gear pump. For compressor symbols, centrifugal compressor for turbine driven, axial compressor, centrifugal blower. Yan, mga example ng compressor. Then for heat exchanger symbol, airframe exchanger, plate and frame, YouTube heat exchanger, YouTube heat exchanger din, hairpin exchanger. Yung mga filter symbol, mode filter, gas filter, cartridge. Ano ba dito? Liquid filter. Ano ba bang mga nandito? Tapos, pipe fitting symbols, mga 90, 45, K quality, reducing cap, reducer concentric, reducer eccentric. So, ito yung mga symbols niya, Ito kapag butt weld, ito kapag socket weld, ito kapag threaded symbol. So, ito, mga summary lang naman to. Ito, titingnan nyo dito yung heat equipment symbol, yung mga heat exchanger, condenser,
cooler. Ito dapat alam nyo. Ito dapat alamin nyo. Condenser, cooler, heat exchanger. Dapat alam nyo yan. Ano pa ga? Tumapala ko. Refrigerator, condenser, cooling tower, boiler. Yan. Po nakikita ang propeller dito. Column, vessel, open tank, closed tank. Wow. Tapos symbol na uli. At may nakita nyo na noong una. Tapos na. Tapos, sasagutan nyo tong chapter test na to. Gugupitin nyo siya sa libro, ipapasa nyo siya sa akin next meeting. Yan. Hanggang 36. Yan. 3 page yan. Nakita nyo? Ipapasa nyo siya sa akin next meeting. May tanong pa kayo? Ma'am, pwede po paulit po ng instructions? Yung sa may last page ng book nyo, yung last chapter, sa last chapter niyan, yung sasagutan doon, may chapter test doon. Sasagutan nyo, then ipapasa nyo siya sa akin next meeting. Gupitin nyo na lang siya sa book. Ano? Wag no? Sign papel. Sa taas na lang, sulatan nyo na lang. Pero wag naman pangit sulat nyo ha. Kayo yung mga engineers ha. Alam nyo dati, Okay. ang prof ko ay si Sir Marbs. Ewan ko kung naging prof niya na si Sir Marvin. Pag ang sulat niya ay pangit, namumulit niya ng papel din. Pero di ka naman yung gagawin. Digit yun. Hanggat hindi gumaganda ang sulat mo, hindi niya tatanggapin yung ginagawa mo. Pero pwede ka pa rin magpasa. Pwede mo namang ulitin. Kaso yun nga. Gugustuhin mo ka namang magsulat na naman ng madami. Kaysa ayusin na lang yung gawa mo, diba? So, ayun. May tanong pa? Alam niyo yung gagawin? Thumbs up ako kung wala ng tanong. Tapos, doon na lang yung galing sa book. Kasi, kaya nga kayo nagawa ng book. Naanin nyo yan. Kung gusto nyo, kayo ang mag-keep ng Xerox nun. Ayun. May tanong pa. Wala na. Magme-message ako sa Messenger kung magpapa-report ako or hindi. Ano?
para sa next meeting natin sa Saturday. Ang lesson natin na next ay petrochemical processes na. I-chat ko na lang sa GC kung sino yung magre-reporting. Tsaka kung anong topic. Pag Okay po, hindi ko ma'am. siya nabigay ng Monday, ako magre-report. Kailangan Monday mabigay ko na sa inyo. Okay. Thank you. That's all. Thank you po, ma'am. Thank you po. Bye-bye. Thank you po. Thank you po. Thank you, ma'am.